Basic information about breast cancer. Una sa lahat, in general, ano ba ang cancer? Bakit po nagkakaroon nito? Under normal circumstances, ang cells po ng ating katawan ay dumadami para palitan ng lumang cells. Pero sapat lamang po ang pagdaming ito. Ibig sabihin ay may control po ang pagdami ng cells. Halimbawa po ang dulo ng ating daliri katulad ng ibang bahagi ng ating katawan ay patuloy ang pagpapalit ng cells. Balanse po ito. Yung mga lumang cells ay pinapalitan ng bago. May control po ito. Kapag nawala po ang control at balanse na ito at naging patuloy ang pagtubo ng cells, magiging bukol po ito na patuloy ang paglaki. Kapag nawala po ang control ng pagtubo ng cells, magkakaroon ng bukol sa dulo ng daliri. At ang pangyayaring ito ay maaari ring mangyari sa ibang bahagi ng katawan. Ang walang kontrol na pagtubo ng cells sa anumang bahagi ng katawan ay ang tinatawag na cancer. Iba't iba po ang uri ng cancer. Depende kung anong cells ng bahagi ng katawan ito tumubo. Maraming klase ng bukol sa dibdib at karamihan nito ay hindi naman cancer o benign lamang. Ang topic po natin ay ang tungkol sa breast cancer. Pag-aralan po muna natin ang anatomy o ang mga parte o bahagi ng breast. Ito po yung mga glands na nagpo-produce ng gatas. Kapag nagkaroon po ng cancer sa lugar na iyan, ang tawag po ay lobular carcinoma. Ito naman po yung mga ducts o kanal na dinadaluyan ng gatas mula sa glands papunta sa nipple. Kapag nagkaroon po ng cancer sa lugar na iyan, ang tawag po ay ductal carcinoma. Meron pa pong mga hindi masyadong common na uri ng cancer tulad ng inflammatory breast cancer, Paget's disease, phylloides tumor, angiosarcoma. Meron din pong mga uri ng breast cancer depende sa kanilang receptor status. Ang receptor po ang lugar sa mga cells kung saan ay dumidikit po ang isang uri ng chemical o substance o hormone tulad ng estrogen at progesterone. Ang estrogen at progesterone po ay maaaring makapagpalala sa breast cancer. Kaya't dapat na malaman kung ang cancer ay may receptor sa estrogen at o progesterone para maging gabay sa gamutan. ER positive o ER plus. Ang breast cancer ay may estrogen receptors. PR positive o PR plus. Ang breast cancer ay may progesterone receptors. HR positive o HR plus. Ang breast cancer ay parehong may estrogen at progesterone receptors. HR negative. Ang breast cancer ay walang estrogen at progesterone receptors. HER2 positive o HER2 positive. Human Epidermal Growth Factor 2 receptor protein. Ang breast cancer ay may mas mataas na level ng HER2 protein. Ang HER2 protein ay nagpapalala rin ng breast cancer. Ano po ba ang ibig sabihin ng invasive cancer? Kapag lumaki na po ang cancer, maaari pong kumalat ang cancer cells sa mga kalapit na kulani o lymph nodes, lalo na sa kilikili. Maaari ring kumalat ang cancer cells sa ibang parte ng katawan sa pagdaloy ng cancer cells sa mga ugat. Maaaring ang cancer ay mag-invade din sa kalapit na bahagi ng cancer mismo. Mga sintomas. Ano po ba ang mga nararamdaman ng isang may cancer? 1. Kadalasan, ang unang sintomas ay yung may nakapang lump o bukol sa dibdib o kilikili. Karaniwan, bago dumating ang regla, may nakakapa po talagang bukol sa dibdib. Mga glands po ito. Pero kapag lumabas na po ang regla, ay nawawala na po ang bukol na ito. Kapag cancer, maski dumating na yung regla, hindi nawawala yung bukol. Ganun pa man, may mga bukol din naman na hindi nawawala anumang araw ng cycle. Ang bukol sa dibdib kapag cancer, karaniwan ay matigas, irregular at kapag kinapa ay hindi ma-appreciate ang border ng bukol sa ilalim, para bang nakakapit sa muscle o sa ilalim. Sa ibabaw naman, ang bukol ay parang dikit sa balat. 2. Pagbabago
ng laki at hugis ng dibdib at pati na rin ng contour o border nito. 3. May discharge na lumalabas sa nipple. Maaaring mapula o kulay dugo o clear. 4. Nipple inversion. Sa mga dating hindi naman inverted ang nipple. 5. Pagbabago sa balat ng dibdib o nipple. Maaaring magkaroon ng dimple o lubog, pamumula, pangangaliskis, pamamaga. 6. Pamumula o pagkukulay orange ng breast o nipple. 7. Pagbabago sa posisyon at hugis ng nipple. 8. Pagkakaroon ng matigas na spot sa ilalim ng balat ng dibdib. 9. Sugat sa breast na hindi gumagaling. Ano naman po ang mga risk factors sa pagkakaroon ng breast cancer? Number 1. Ang edad lampas ng 50 ay mas mataas ang tsansa na magkaroon ng breast cancer kumpara sa mga mas bata. 2. Race. Ang mga blacks daw po ay mas mataas ang tsansa. 3. Dense breasts. 4. Kung nagkaroon na po ng bukol sa dibdib dati, lalo na kung cancerous, mas mataas po ang tsansa na magkaroon din ang kabilang dibdib. 5. Family history. Kung ang first degree relative, nanay, kapatid, anak, ay nagkaroon ng breast cancer, mas mataas ang tsansa ng 2 beses na magkaroon ng breast cancer. Kung mas marami po ang first degree relative na nagkaroon ng breast cancer, mas nadadagdagan po ang risk, lalo na kung ang kanilang cancer ay tumubo bago sumapit ang menopause o during the reproductive years at 2 dibdib ang naapektuhan. 6. Sinasabing ang pagkakaroon ng pagbabago sa genes na BRCA1 at BRCA2 ay nagpapataas ng tsansa na magkaroon ng breast cancer. 7. Menstrual history. Sinasabing kapag ang regla ay nagsimula bago ang edad 12 at kapag nasa edad 55 pataas at may regla pa rin, nagpapataas po ang mga ito ng tsansa na magkaroon ng breast cancer. 8. Radiation exposure. 9. Diethylstilbestrol o DES. Binibigay po ito dati ng mga doktor noong araw para hindi makunan. Pero mula noong 1971, itinigil na po ang paggamit. Sa mga nakagamit nito, nagpapataas po ito ng tsansa na magkaroon ng breast cancer. 10. Kakulangan ng physical activity. 11. Pagiging overweight at obese. Ang pagkakaroon ng mabigat na timbang after menopause ay nagpapataas ng risk. 12. Regular alcohol consumption at paninigarilyo. 13. Reproductive history. Nagkaroon ng unang anak after age 30, hindi nag-breastfeed, hindi nagkaroon ng full-term pregnancy. Ibig sabihin ay laging kulang po sa buwan. 14. Hormones. Gumamit ng estrogen therapy, estrogen at progesterone during menopause ng higit sa 5 taon. Paggamit ng birth control methods tulad ng pills, injectables, implants, IUDs, skin patches na may taglay na hormones. Screening procedure. Ang screening procedure po ay ginagawa para sa early detection ng breast cancer para maagapan at hindi lumala ang breast cancer. Ito po ang mga sumusunod. 1. Mammography. 2. Ultrasound. 3. MRI o magnetic resonance imaging. Mahirap pong gawin ang mammography sa hindi kalakihan ng breast tissue. Mas maigi po ang ultrasound at MRI sa hindi kalakihan ng breast tissue. Ang lahat ng screening procedures na ito ay ginagamit kasama ang clinical examination ng doktor para maagang ma-detect ang breast cancer. Bagamat pwede namang gawin ang self-breast examination, mas nire-recommenda na po ang breast awareness. Ibig sabihin, kapag may na-feel sila o nakita na pagbabago sa kanilang dibdib, kailangan nila agad magpunta sa doktor. Ang doktor naman po ay gagawin ang clinical breast examination. Biopsy. Katulad sa ibang parte ng katawan, kumukuha po ng sample ng laman sa bukol at ine-examine ang nakuhang laman sa ilalim ng microscope para malaman kung cancerous ang nasabing bukol. Nakakatulong po ito sa mga siruhano sa pagpaplano ng operasyon. Kung maliit lang naman po ang bukol, kinukuha na po ito ng buo at kumukuha ng sample ng laman sa nasabing bukol. Ito naman po ang tinatawag na excisional biopsy. Gamutan, operasyon, radiation.
hormonal therapy at chemotherapy, depende sa stage ng breast cancer. Dumako naman po tayo sa prevention. 1. Iwasang maging overweight. Ang taba sa katawan ay pinanggagalingan din ng estrogen. Kapag nagkaroon ng bukol sa dibdib na positive sa estrogen receptors, maaring lumaki ito o lumala. 2. Eat healthy, well-balanced diet. 3. Kailangan ay physically active. 4. Iwasan ang pagkonsumo ng alcohol. 5. Iwasan ang paninigarilyo. 6. Iwasan ang hormonal treatment. Ang pinag-uusapan po nating hormones ay estrogen at progesterone. Sa mga bagong panganak, mag-breastfeed.